Manang Delia, Manang Sendo, Neil, lumabas na kayo dyan sa loob at sumama kayo sa amin. Pabalik ng ating isla. Dahil kung hindi kayo sasama sa amin, baka masaktan lang kayo o mamatay. O baka gusto nyo pang unahin namin yung binatang nasa loob na kasama ninyo. Halimaw! Halimaw! May alimaw! May nakita akong malaking aso at nagbabagang mga mata nito. Nandun! Nasa talahiban sa tabi ng kalsada. Punta ninyo dali! Bago ko simulan ang istorya sa araw na ito, ay huwag po natin kalimutang mag-subscribe, like and share. Salamat. Paano kung makaharap mo ang nilalang na kahit sa panaginip ay ayaw mong makita? At kaya mo bang makipagkaibigan sa isang aswang? Ang istoryang ito ay hango sa totoong pangyayari na ibinahagi ni Katribong Dan, hindi niya tunay na pangalan. Dekada 80, Mindoro. Magandang araw sa iyo, Teodelio, at sa ating mga katribo. Kumusta po kayo? Itago niyo na lang po ako sa pangalang Dan. Hindi ko po tunay na pangalan. Ang kwentong ibabahagi ko po ay kwento lang sa amin ng aking tiyuhin na si Jerry. Di din po niya tunay na pangalan. Simulan natin ang istorya at takutan. Itong mga panahong ito ay hindi pa gaano kadami ang kabahayan sa lugar nila Jerry. At mangilan-ngilan lang din ang merong kakayahan na magkaroon ng sariling elektrisidad sa kanilang lugar. Sa makatwid ay madilim pa ang lugar nila Jerry at karamihan pa sa lugar nila ay puro puno at talahiban pa. Binata na itong si Jerry at gusto na ang gulang nito at nag-aaral sa kolehiyo. 2 sakay naman ang kanyang eskwelahan mula sa kanilang bahay at inaabot ng halos 1 oras ang kanyang transportasyon. Tapos maglalakad pa siya ng halos 20 minutos mula sa babaan niya bago makarating sa kanilang bahay. Ganyan ang araw-araw na ginagawa ni Jerry, kaya medyo sanay na rin siya sa ganitong gawi. Maraming kaibigan si Jerry na taga-ibang lugar. Dahil nga nasa kolehiyo na nagkaroon na rin siya ng mga kabarkada. Isang araw ay nagkaroon sila ng bagong kaeskwela na mula pa sa ibang isla. Agad naman ng pagpapakilala ng kanilang guro sa bagong estudyante. "Oh, class, ito si Neil, bago ninyong classmate. Bago lang sila dito ng kanyang pamilya mula pa sila sa kabilang isla." Pagpapakilala naman ng guro dahil medyo nahihiya pa itong si Neil. Ang kanilang guro na ang nagpakilala sa kanya. Pagkatapos ipakilala si Neil ay agad naman itong tumabi kay Jerry dahil iyon na lamang ang bakanteng upuan sa loob ng klase. "Ako nga pala si Jerry," wika ni Jerry kay Neil habang inabot ang palad nito para makipagkamay. Pero tumingin lamang si Neil at ngumiti. Neil nga pala. Pasensya ka na. Hindi ako sanay makihalubilo eh." "Naku, ayos lang yan. Ayos lang yan, Neil. Ako bahala sa'yo." May pagtilamsik pa ng dila nito habang kinakausap si Neil. May pagkakalug itong si Jerry at maingay. Kabaliktaran naman ni Neil dahil si Neil ay tahimik lamang at hindi gaano nagsasalita. Dumaan pa ang mga araw at nakapalagayan na nga ni Jerry itong si Neil. Sa madaling sabi ay naging matalik silang magkaibigan. Kahit saan ay lagi silang magkasama. Kahit sa pag-akyat ng ligaw ay sinasama ni Jerry si Neil at hindi din naman ito tumatanggi. Kahit minsan ay inaabot na sila ng gabi sa daan, pauwi ng kanilang bahay. Mabuti na lang at hindi umuwi araw-araw ng isla sila Neil dahil nangupahan na rin ang kanilang pamilya sa baryo nila Jerry. Dahil yun lang ang pinakamalapit na pwedeng upahan mula sa eskwelahan na kanilang pinapasukan. Isang araw ay sinama ni Neil si Jerry sa kanilang bahay. Maliit lamang ito dahil nga nag-uupa lang sila at hindi na sila naghanap ng mas malaking bahay.
Sapat lang naman sa kanila dahil apat lang sila sa kanilang pamilya. Ang kanyang tatay, nanay, at isang kapatid. Magandang araw ho. Bungad na bati ni Jerry sa mga magulang nito. Ngunit hindi naman nagsalita ang mga ito. Pagkus ay tinitigan lang ito ng nanay ni Neil. Habang ang tatay naman nito ay tahimik lang na nagkakape sa kusina. Tay, nay, si Jerry ho. Si Jerry ho po pala. Kaibigan ko at classmate ko ho. Nakita naman ni Jerry na tinitigan lang ni Neil ang kanyang nanay. Hindi naman maintindihan ni Jerry kung bakit ganun ang mga magulang ni Neil. Kapag naglalakad ang dalawa ay natanong naman ni Jerry si Neil patungkol sa mga magulang nito. Neil, kung hindi mo mamasamain bakit parang galit atang iyong mga magulang sa akin na pumunta ako sa bahay ninyo? Nako, wag mo na lang silang intindihin, Jerry. Baka meron lang pinagdadaanan na problema. Ganun ba? Kaya nga baka merong pinagdadaanan. Hayaan mo na. Hayaan mo na yun, Neil. Naitanong ko lang naman. Hindi naman nagsalita pa ulit si Neil. Na makarating si Jerry sa kanilang eskwelahan ay mayroong mga tao nag-uumpukan sa loob ng kanilang classroom. Nasugat pa lang isa sa mga kaklase nila habang gumagawa ng kanilang proyekto para sa kanilang darating na pagtatanggal sa kanilang eskwelahan. Nabap na nilang nakaupo sa kahoy na upuan ng kanilang kaklase na nagdudugo ang kamay nito. Medyo marami ang dugo dahil sumabit daw sa kawayan ang kamay nito kaya naglikha ito ng malaking hiwa na hindi naman kalaliman. Kaya hindi na kailangan pang dalhin sa ospital. Habang nakatingin naman si Jerry sa mga nag-aasikaso sa kanilang kaklase ay napansin niya naman ang halos tumulo ang laway ni Neil sa pagtitik sa sugat nito. Halatang nagpipigil ito. Makikita mo sa mga mata nito na parang gusto nitong sipsipin ang dugo na nasa kamay ng kanilang kaklase sa mga oras na iyon. Agad namang tinawag ni Jerry si Neil na kunwari ay hindi nakita ang naging akto na ito ng kanyang kaibigan. Hoy, Neil! Ayos ka lang ba? Bagyang nagulat pa si Neil. Oo naman. Hindi lang ako sanay makakita ng dugo kaya medyo hindi agad ako nakagalaw noong makita kong nagdudugo ang kamay ni Pipoy. Pagpapaliwanag naman ni Neil kay Jerry. Halika na, may gagawin pa tayong takdang aralin, di ba? Mahuli na tayo sa pagpasa nun. Agad naman sumama si Neil kay Jerry. Pero bago ito umalis ay sumulya pa itong muli sa kanilang kaklase habang napalabas pa ang dila nito. Na tila ba sabik na makatikim ng pagkain na matagal nilang hindi natitikman. Hindi naman na ito pinansin pa ni Jerry dahil sa nagmamadali na din ito. Halos magagabi na rin ang matapos nilang kanilang proyekto at nagdesisyon na silang umuwi. Habang naglalakad ang dalawa pa uwi sa kanilang baryo ay nang biglang may humarang sa kanilang dalawang lalaki na halos hindi makita ang mga mukha nito dahil sa mga suot nilang damit. Agad namang lumapit ito kay Neil na tila ba kilala nila si Neil. Anong kailangan ninyo? Bakit kayo nandito? Hindi pa ba kayo babalik sa isla? Pinababalik na kayo ni Pinuno. Hindi na kami babalik doon. Ganun ba? Gusto mo ba na meron na namang madamay bago kayo bumalik sa isla? Sabay tingin kay Jerry na tila ba kakain ito ng buhay. Si Jerry naman ng mga sandaling iyon ay natatakot ng itsura nito at naguguluhan sa mga nangyayari. Hoy! Tigilan niyo yung kaibigan ko. Sino ba kayo ha? Mga dayo kayo no? Kilala kong kapitan dito. Isusumbong ko kayo. Sigaw naman ni Jerry sa dalawang lalaki. Sa mga panahong iyon ay hawak sa braso si Neil at ang isa naman ay nagmamasid lang. Halika nga dito, Grego. Marami ng mga tao. Baka may makakita pa sa atin dito. May makita pa sa atin na banglahe. Agad naman umalis ang dalawa. Ngayon mag-iwan pa ito ng babala. Bibigyan namin kayo ng 1 linggo.
para makapag-isip-isip. Sabihin mo sa mga magulang mo. Dahil kung hindi, alam nyo na ang mangyayari. Matutula din itong baryo na ito sa dati niyong pinagtataguan. Nagulat naman si Jerry sa mga narinig at kaagad na pinunta ng kanyang kaibigan na nakatayo pa din sa gilid ng kalsada. Okay ka lang? Sino ba yung mga trantadong iyon? Bakit sila nagbabanta ng ganun? Yun ba? Hayaan mo na. Hayaan mo na ang mga iyon. Kapatid ni tatay ang mga iyon at gusto ay bumalik na kami sa aming isla para pumirma sa lupa na gusto nilang ibenta. Tugon naman ni Neil kay Jerry. Pero hindi kumbinsido si Jerry sa mga sinabi ng kanyang kaibigan. Kaya simula noon ay naging mapagmasid siya sa bawat galaw ni Neil. Ngunit hindi pwedeng malata ito ni Neil upang makuha niya ang kanyang gustong malaman patungkol kay Neil at sa mga pamilya nito. Bagamat magkaibigan sila ay tipid ang mga paglalahad ni Neil ng mga detalye tungkol sa kanilang pamilya. Tulad ng kung bakit hindi lumalabas ang kanyang mga magulang, kung bakit sila umalis ng kanilang isla, at parang may kaputlaan din ang mga balat nila. Ilan lamang iyan sa mga katanungan ni Jerry na gusto niyang mabigyan ng kasagutan mula sa kanyang kaibigan. Makalipas pa ang ilang araw simulang makita nila Jerry ang mga lalaking iyon ay may mga napapabalita ng mga nagpapakita daw na malalaking aso sa daan patungo sa kabilang baryo dahil puro talahib pa ang lugar na iyon at daanan iyon ng mga tao mula sa amin dahil iyon ang malapit na shortcut para mabilis makalabas sa pinakadaanan ng mga sasakyan. Isang gabi ay isang lalaki ang humahagons na tumatakbo habang nagsisigaw ito ng "Halimaw! Halimaw! May alimaw! May nakita akong malaking aso at nagbabagang mga mata nito. Nandun! Nasa talahiban sa tabi ng kalsada! Punta ninyo dali!" Yan ang paulit-ulit na naririnig ni Jerry sa lalaki. Nakasalubong niya ito sa daan malapit sa mga kabayan na dahil sa mga panahong iyon ay pupuntahan niya si Neil sa bahay na ito upang kumustahin kung bakit hindi ito pumapasok ng ilang araw na. Habang naglalakad si Jerry ay parang napapansin niya na may sumusunod sa kanya kaya binilisan niya ang kanyang paglalakad. At nung makarating ito sa bahay nila Neil ay nabatnan niya ang pag-uusap ng mag-anak. "Anak, maganda ka at nararamdaman ko na lulusob ang mga kalaban natin ngayong gabi." "Opo, tay." Agad naman nakita ni Neil si Jerry. "Oh, Jerry, bakit nandito ka? Anong ginagawa mo rito?" Nag-aalala ako sa iyo eh. Ilang araw ka na hindi pumapasok. Loko ka talaga, hindi ka naman nagsasabi. At saka, anong narinig ko na may lulusob sa inyo ngayong gabi? May mga kaaway ba kayo? Kaya kayo umalis sa isla ninyo? "Oo, may mga kaaway ang aming pamilya. Dahil gusto nila bumalik kami doon sa isla. Hindi kami ordinaryong tao, Jerry. Mga aswang kami." "Kaya kami tumakas sa isla ay dahil gusto namin mamuhay ng normal na tulad ninyo. Ngunit hindi kami tinitigilan ng aming pinuno at pinababalik kami doon. Dahil nang minsan tumakas din kami at nag-ibang baryo ay sinalakay din nila ang baryo na aming pinuntahan para pabalikin kami. Wala naman kami magawa kundi bumalik dahil ayaw naman namin na maraming inosente ang madamay. Pero ngayong gabi ay lalaban na kami hanggang sa huli naming hininga, Jerry. Pagod na kaming maging sunod-sunuran. Pagod na rin kaming tumakbo at tumago. Kung ano man ang iyong makita ngayong gabi ay huwag kang mabibigla. Kaibigan pa rin ang turing ko sa'yo. Sana ikaw ay ganun din. Basta, huwag na huwag kang lalabas ng bahay. Doon ka lang sa loob upang maprotektahan ka namin. Hindi ka na din pwedeng umuwi dahil gabi na. At baka sundan ka pa ng isa sa mga iyan at kainin ka." Ganun ba? Siya, sige, sige. Itago mo na ako. Itago mo na ako, Neil. Baka makita pa ako ng mga ulpong na iyon eh. Nang maya-maya ay may nagtatawag na sa labas ng bahay nila Neil. Aling Delia,
Manang Sendo, Neil, lumabas na kayo dyan sa loob at sumama kayo sa amin. Pabalik ng ating isla. Dahil kung hindi kayo sasama sa amin, baka masaktan lang kayo o mamatay. O baka gusto nyo pang unahin namin yung binatang nasa loob na kasama ninyo. Wika ng aswang na nasa labas ng kanilang bahay. Nasa parteng mapuno at talahiban pa ang bahay nila Neil kaya walang taong dumaraan doon. Kaya walang makakita sa magiging sagupaan ng kanilang pamilya at ng mga aswang na ipinadala ng kanilang pinuno. Hindi kami sasama sa inyo. Pagod na kaming tumakbo at magtago. Hayaan nyo na kami. Gusto lang namin mamuhay ng normal. Hindi pwede. Hindi pwede ang kagustuhan ninyong mangyari. Sa ayaw at sa gusto ninyo ay sasama kayo sa amin ngayong gabi. Kung hindi ay mapipilitan kaming wakasan ang inyong mga buhay. Kung gayon, handa kaming mamatay para sa aming kalayaan. Paglabas nila Neil sa kanilang bahay ay tumambad sa kanila ang tatlong kalalakihan na nagbabaga ang mga mata. Samantala na sa loob naman ng bahay si Jerry at batang kapatid ni Neil. Pagkalabas naman nila Neil at kanyang mga magulang ay biglang nagsibago ng mga anyo ang nasa labas ng kanilang bahay. Naging tatlong malalaking aso ang mga lalaki. Habang sila Neil naman ay parang dambuhalang oso na tila may malaalambreng buhok sa katawan nito. Mabilis ang pag-atake ng mga aso kila Neil. Ngunit kakaiba ang bilis at lakas na pinapamalas ng pamilya nila Neil. Saglit lang ang tinagal na labanan. Dalawa agad ang napatay nila Neil sa kabilang partido. Habang hawak-hawak naman sa leeg ng tatay ni Neil ang namumuno sa mga kalalakihan. Maya-maya ay nagbago ito ng anyo. Bumalik ito sa kanyang wangis tao. Habang ang pamilya ni Neil ay unti-unti na rin bumabalik sa orihinal na wangis nito. Sabihin mo sa pinuno ninyo ay hindi na kami babalik. Kung gusto niya kami bumalik doon sa isla, siya mismo ang pumunta dito sa amin. Na alam ko naman na hindi niya kayang gawin dahil may sumpa ang kanyang ipinagpalit na kapangyarihang mamuno na hanggang sa kanyang kamatayan ay hindi siya makakaalis ng isla at hindi rin siya makakatawid ng dagat. Kaya kayo ang ginagawa niyang pain. Hindi mo ba napapansin? Ilan na sa mga kasama ninyo ang nagbuwis ng buhay dahil sa mga maling desisyon ng ating pinuno? Pagkatapos sabihin iyon ng tatay ni Neil ay binitawan niya ang lalaki na paika-ika na maintong umalis ng kanilang bakuran. Simula noon ay hindi na muli nagpakita ang mga alagad ng kanilang pinuno o ginambala sila. Patuloy ding nanirahan sila Neil sa kanilang baryo at nakapagtapos ng kolehiyo kasama si Jerry. Pinagpatuloy nila ang kanilang buhay bilang normal na tao kahit may dugo silang mga aswang. Hanggang dito na lang po mga katribo ang aking istorya. Sana ay nagustuhan ninyo. Maraming salamat po. Yun, maraming salamat sa istoryang ibinahagi ni Dan sa atin. Iba talaga kapag nakahanap ka ng tunay na kaibigan, no? At ang galing ng pamilya nila Neil na dahil mas pinili nilang mamuhay ng normal taliwas sa kagustuhan ng kanilang pinuno. Siguro ay gusto talagang maghasik ng kasamaan ng kanilang pinuno na iyon. So kayo, ano sa tingin ninyo? Sana ay nagustuhan ninyo ang ating istorya. Ayun, maraming salamat muli mga katribo. Mag-iingat po ang bawat isa. Muli, ito ang inyong Tio Delio.